Isang magandang araw po ang ipinapabot namin sa lahat ng aming mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Muli bumabalik ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Glenn. Para po sa programang Bayan at Biblia. Sa pagkakataon pong ito ay muli bumabalik ang inyong mga kaibigan. At nais kong talungin ang ating amigo rito, ang ating partner. Partner, alam nyo, napakaraming mga nagaganap sa ating lipunan na nakakabigla. Nagkaroon ng gera sa pagitan ng Ruso at Ukranya. Ngayon naman ay gera sa pagitan ng Israelita at Gaza. At pwedeng lumawig pa ang gerang ito papuntang Asia. Bilang Pilipino o bilang tao, ano kaya ang pinakamagandang tugon natin dito? Kasi nagdadala ito ng maraming takot, kaguluhan, pag-aala, pagkabalisa at marami pa. Anong pinakamagandang response natin dyan? Well, ang mga grupong ito, ang Palestine sa Gaza at ang Israel, mga kaibigan ng mga Pilipino yan. Yes! Kaibigan ng Pilipinas yan. Kaso meron silang hindi pagkakaunawaan na maaaring rooted in history or probably induced by other powers. So alam niyo man nangyari, no? I think it's October 7, no? The Hamas basically invaded the territory of Israel, at ang Israel naman nag-rest back, no, to rescue the hostages and also to dismantle they call the terror network in the Gaza Strip. Pero may danger naman dito dahil kumukuha naman ng worldwide support Hamas and Palestine, at lalo pa baka pumasok pa yung mga Iranians, other countries supporting the Palestinian cause. Pero Israel may backers din like United States of America. So ito ay sana makonfine lang doon at matapos agad. But Israel has to finish its work, no? Sa tingin nila, they have to finish their work in getting the hostages and dismantling the Hamas terror network. So, hopefully, hindi na tumagal. Kasi pag tumagal, may danger na madamay pa yung ibang bansa at maging regional conflict ito. Pag naging regional conflict ito, ano mangyayari? Siyempre, ang mga Pilipino, maraming Pilipino rin sa Middle East, maapektuhan at sila iuwi dito. At marahil ang oil supply ay marahil ma-disturb ulit katulad ng Yom Kippur War sa Middle East noong 1973. At hindi pa nga tapos yung Russia-Ukraine War that is basically disturbing the world economy. Pag lumawak pa ito, the economy will be affected much war. And this can also encourage other countries to proceed with their plan on invading Taiwan. So mas malapit po yun sa atin. So partner, bilang Pilipino, kaibigan natin sila lahat. Sabi ng Presidente, we are friends of all. Ayaw natin itong tumawa. So bilang Pilipino, isang Kristiyanong bansa, idalangin natin na ito ay tumigil na, mag-ceasefire at sila'y magkasundo. Yun lang ang tingin ng bayan dito, partner. At para naman po sa salita ng Diyos sa Biblia, ano ang magiging tugon natin? Alam nyo ba, sabi sa banal na kasulatan, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ano po? Walang Hudyo, walang Griego, walang Palestina. Ang lahat ay mahal ng Diyos. Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi po mapahamak. Kaya ang importante, mga minamahal na kapatid, yung pag-ibig ni God sa atin, Sir Glenn. Ayan, oh. Maganda pa dito, partner. Yes. Ayan, kinakailangan puno po ng pag-ibig ang puso ng bawat isa. Kaya nga, wala tayong pinapanigan dito. Manalangin po tayo. Mahal natin para parehayan, kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Subalit ayaw ng Diyos ang kaguluhan. Kaya nga,
ipasa Diyos na natin ang lahat ng bagay. Manalangin po tayo, yun ang ating magiging bahagi. At dito naman sa ating bansa, partner, ay magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Love Ayan. one another. Love one another. Love one another. Yes! So sa pagkakataon po ito, mananalangin po tayo. Idalangin natin ang nangyayari sa ating bansa. Let us pray. Dakila po namin Diyos, amin pong itinataas ang iyong pangalan at naway kayo ang sa maaming puso, ang pag-ibig nyo ang manirahan dito upang manatili ang kapayapaan sa aming kalagitnaan at ang lahat ng kaguluhan po sa aming kapaligiran, Panginoon Diyos. Naway kayo po ang patuloy na mamagitan, Panginoon, at sana dumating na po kayo upang maputol na po ang lahat ng bagay na ito. O maraming salamat po sa inyo. Ingatan niyo po ang bansang Pilipinas. Ingatan niyo po ang desisyon ng aming mga literato ng aming bansa, si PBBM. At ingatan niyo po ang bawat tahanan, ng bawat pamilya. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nagkapaalam na po kami. Ito po ang inyong mga lingkod. Ako po si Ponch. At Ben, Para po sa programang Bayan at Biblia.